I'm preggy and 6 months na po siya. Sa gender, secret muna. Tapos sa kilikili, nagiging dark forest na siya. May buntis-buntis ka, tapos gusto mo payatot ka lang. Walang ganon. Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel. So, for today's video, ayan, mag-isa na naman ako kasi may mga errands sila Bambam na kailangan gawin today. Kaya, ayan, kami muna ni baby ang naiwan dito sa bahay. And flex ko lang pala guys, nakabili kami ng ganitong mirror. Alam nyo ba, ang dream kasi namin ni Bambam yung ganitong mirror. Ayan, ang ganito. Hi! Meron siyang pindutan dito, pero pag sinaksak siya, pakita ko na lang sa inyo, no? Hindi explain ako ng explain kasi yun naman nakikita. Ayan. So, ayan. Meron siyang pindutan dyan. And then, pag inopen nyo, shala! Parang ganyan siya. Malaring light ka, valves. Tapos, meron siyang different colors. Changing yan, valves. Pero hindi namin siya masyadong ginagamit ni Bambam kasi maganda naman yung liwanag dito sa kwarto namin. Pero worth it siya, sobrang ganda. Tapos meron din siya ditong, ayan, basta na open-open yan dyan. Pwede mo lagyan ng mga anek-anek, mga keys, gano'n. Kung marami ka susi sa pamamahay niyo. Hiningal ako! So, ngayon, i-share ko lang sa inyo kasi ang dami nagsasabi, Tita Penny, bakit mo tinatago yung baby bump mo? Bakit hindi mo siya pinapakita? Hoy, wag kang echosera. Pinapakita ko yung baby bump ko. Rampadora pa ako sa SM Star Mall, ganun. Charis. So, yan. Ipapakita ko sa inyo yung baby bump ko. Sa mga hindi pa nakakaalam, I'm preggy and 6 months na po siya. Magto 26 weeks. Today is coming Friday. Oh, yeah. Yan yung chan ko. Ganyan siya. 6 months. Ayan, yan yung tummy ko. Sa gender, secret muna. So yun, wala kasi akong magawa. Kaya gusto ko lang i-vlog yung pagka-bored ko. Yun. Gusto ko lang siya i-vlog. Wala rin kasi akong makausap. Nakakausap ko si baby pero tulog siya. Alam nyo ba, ang nakakaloka dito, ganun pala talaga, no? Pag ang baby, meron silang mga time. Parang kumbaga sa atin, body clock lang sila. Kasi tuwing ano talaga, alauna or 2 AM na, kahit pilit ko talagang itulog, hindi talaga ako makatulog kasi panay-padjak siya. Pero so far, wala naman ako masyadong kinaaryan sa mga pagkain. Hindi lang nabalik talaga yung pagka gusto ko sa hipon tsaka chicken. Parang pag nakikita ko silang dalawa, parang wala na. Hindi na kagaya dati na na mahal ko sila. Joke lang. Hindi nakagaya nung dati na parang gustong-gusto ko sila kinakain na parang kahit yun yung pagkain ko umaga hanggang gabi okay lang sa akin. Pero ngayon talaga, wala na. Hindi nabalik yung spark. Ganun talaga siguro. Drama no? Pero ngayon si baby ay tulog. Hindi ko na siya istorbohin kasi pag inistorbo ko, ako na naman ang istorbohin niya mamaya. No? Maganti-ganti ko nasa amats na ito Mana to sa akin Kailangan magmana to sa akin ng kakulitan. Ang palagi namin sinasabi ni Bambam, pag lumabas yung baby namin, ang pinakagusto namin na mamana niya sa aming dalawa. Ang first, gusto ni Bambam mamana sa akin ni baby is yung pagkabalbon ko. Mabalbon kasi ako guys. Ayan. Kaya ako may bigotilya dito Tapos sinasabi ng iba na bakit daw ako may bigote. Wala! Balbon! Charis. Tapos, ang second na gusto ko mamana is yung kilay ko. Kasi, you know, ang kapal kasi ng kilay ko like joke lang. Hindi, gusto ko yung kilay ko. Kasi hindi ko na kailangan maghirap, mag-aksaya ng oras. Pag aalis ako, gora na kaagad, ganun. Tapos, ang gusto din namin na mamana ni baby is yung kakulitan ko. Makulit kasi talaga ako. Tignan mo, para akong dinanay, di ba? Pagka-jolly ko, ganun, pagkakalog ko. Pero minsan, wag na yung bunganga ko kasi nasobrahan minsan Di ko alam kung nagbana kay mama ata Ang gusto pa namin mamana is yung height ni Bambam. Wag na sana yung height ko. Kahit pa paano naman, may lamang-lamang. Hindi yung kasing height ko pa rin. Isko! Baby long-legged. Pero hindi ako hindi maliit yung legs ko. Mahaba yung legs ko is just hanggang 5 lang talaga yung binigay ni Lord. So yun, ano pa ba mga dapat kong i-share? Changes, ang daming changes. Alam nyo, yung leeg ko. Ayan, yung leeg ko. Sabi nila, hindi daw totoo yung nangingitim yung leeg. May mga nabasa kasi ang comments nun na may mga preggy na nagrarant, na nagpo-post na yung leg nila, kilikili na nangingitim. Tapos, may mga nagko-comment doon na, hindi ko naman naranasan yan. Ano lang yan, kadugyutan mo lang yan. Hindi ka lang nagkukuskus ng leg mo, kaya nangingitim yan. Hindi maitim leg ko, bebs, pero tignan mo, nagkaka-shadow na siya dito. Hindi naman maitim yan dati So, ibig sabihin, hindi ako nagkukuskos. Tapos sa kilikili, nagiging dark forest na siya. Hindi naman. Basta, may mga changes na rin talaga sa katawan. Minsan sinasabihan ko si Bambam na, Bambam, ang pangit ko na, ganon. Parang nagkakaroon ka ng
insecurity sa katawan mo. Kasi diba yung changes pag buntis, nananaba ka. Pero so far naman ako, hindi pa naman ako ganun nananaba. Yung weight ko, ngayon, 45 kilos pa lang ako eh. Like, wala pa masyadong changes kasi before ako mabuntis, nasa 42 ako. 40 to 41. So, diba, ilang kilos pa lang yung nadadagdag. So, hindi naman ako masyadong sa pagtaba. And, kinokontrol ko rin naman yung pagkain-kain ko. Kasi, sabi nga nila, mas okay na patabain si baby paglabas na. You know, kasi mas mabilis naman siya lumaki eh. Kesa naman sa tiyan mo na mahihirapan ka rin lang. Yun yung mga advice na talagang inaano ko, tinitake ko. And, may mga, ano pa ba? Wala na, tulog na ako. Ay, ito pa pala, alam nyo ba dati, di ba na-share ko na to sa inyo na nung first trimester ko, ang pinakahilig ko talaga is yung maasim, maalat, mga spice. Pero ngayon, ang pinakagusto ko na talaga is matatamis. So, after ko kumain, talagang hindi ako pwedeng hindi makakain ng matamis. Ewan ko, like, feel ko napaka-incomplete ng araw ko pag hindi ako nakakatikim ng something matamis. Pero hindi naman masyado kasi kailangan ko pa rin i-balance yung mga kinakain ko. At the same time, water ako ng water. Kaya kahit umihi na ng umihi, okay lang yan. At least, di ba? Alam mong healthy ka, ganun. So, yon. Ano pa ba mga dapat ko i-share sa inyo? Ito pa, may mga nagtatanong, Ate Dap, bakit buntis ka pero hindi ka na-haggard? Vebs, na-haggard din ako, Vebs. Oo. Masipag lang ako mag-ayos. Hindi ko lang hinahayaan yung sarili ko na magbukang ewan. As much as possible, kahit buntis ako, kahit na nag-haggard or daming changes sa katawan, hindi ko pa rin pinapabayaan yung sarili ko. Siyempre, di ba? Kailangan ko rin alagaan yung sarili ko. Ayoko naman magbukang ewan habang buntis ako. Kaya yun, for the fresh pa rin. What? Serious? Ligo-ligo din kasi. Kasi mahilig kasi ako ngayon magbasa. Or manood ng mga pregi na yung mga karanasan nila sa TikTok or yung mga iba na nanganak na, yung mga advices nila, ganun. Mahilig kasi ako manood ng ganun. And dumadaan na talaga siya sa FYP ko. Simula nang nabuntis ako. Pero yun nga, may mga changes na rin na nangyayari sa katawan ko. And kahit papaano, nagkakaroon ako ng araw, or kahit tanungin nyo si Bambam, nagkakaroon ako ng day na feel ko sobrang down na down ako sa sarili ko kasi pag tinignan ko yung sarili ko sa salamin, parang sasabihin ko na, walang pangit ko na, gano'n. Alam, nananaba na ako. Pero hindi naman ako yung gano'n as in nananaba kasi yung katawan ko, actually yung braso ko, nagstay pa rin naman siya. Kumbaga, ang nagkakalaman lang sa akin, yung pisngi ko talaga and then yung tummy ko. Tapos yung balakang ko, medyo nag-e-expand na rin siya. Kasi syempre, diba, lumalaki yung chan ko. So, yun. Wala namang masyadong changes pagdating sa, yung nanadaba ng sobra. Pero normal lang naman yun. Ako kasi, as much as possible, kinokontrol ko talaga yung mga kinakain ko. Kasi, ayoko talaga na mahirapan kami ni baby pag dumating yung time na mga anak na ako. Pero, syempre, kailangan, kumakain ka pa rin, hindi ka nagpapalipas ng gutom para mag-stay fit ka, diba? May buntis-buntis ka, tapos gusto mo payatot ka lang. Walang ganon. Depende na lang talaga kasi sa katawan nyo yun. Pagtabain kayo, or di kaya, payat talaga kayo, ganon. So yun guys, iinom muna ako ng calcium ko. Kasi kailangan natin ng calcium for baby. Comment nga kayo dyan sa baba if may marirecommend kayo na ibang gatas. Hindi ko na kasi bet ang Anmam kaya hindi na ako umiinom. And sabi naman ng OB ko, okay lang naman daw na hindi uminom as long as nagtitake ako ng calcium. So, kumbaga, 2 times a day ako nagtitake ng calcium kasi hindi na ako umiinom ng Anmam. So, if meron kayong marirecommend na magandang gatas for mommies, ganun, for preggy, comment nyo nga dyan, babs. Yung gaganahan naman ako uminom ng gatas. Sa Anmam kasi kahit chocolate flavor na, inayawan ko talaga siya bigla eh. Parang nagbago yung panlasa ko sa Anmam. So yun, hintayin nyo na lang yung gender reveal vlog namin kasi pa-release na ata siya. Pa-release. I-release na namin yung gender vlog so hintayin nyo na lang. And yun, mag-asikaso muna ako ng sales namin kasi kailangan ko nang gawin to. Inaado na naman ako ng katamaran ko. So yun, thank you guys for watching. And sana supportahan nyo pa rin kami ni Bambam sa bagong journey namin. Lalo na sa pagiging mommy and daddy namin. Sana supportahan nyo pa rin kami. Mahal na mahal namin kayo. And yun, subscribe na kayo sa YouTube channel namin itong Dapmix. Thank you!